mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yan eh. Diba? Pagka hindi pa po, hindi yan ang ano. Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, ay sasabi, ay hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Yun lang ano di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach? Yun pa, diba? Si pa. VP Inday Sara, pabor. Ginamit din yun. Ay, pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Aminin nyo na lang. Ang problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo di ba? Pilit mong itutuwid ang liko-liko, yung liko, gagawin, ang katwira mo, liko din Paano matutuwid yan? Kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Magulo na nga ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil, ano ba na aso yan? Tahol lang tahol. Yung literal na aso tinutukoy, literal Ang gagawin mo sa, magagalit ka nga dun sa kapitbahay mo, kahit mabuting tao yon, apektado siya dahil dun sa maingay na aso, di ba? Hindi dapat ganyan. Pinangatwiranan pa nila na, hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Ano nangyari sa inyo ngayon? Ang sabi naman ni Auntie Claire, hindi naman hindi naman nagtatrabaho ang Pangulo kung ang magiging batayan na naman natin ay resulta ng survey Hindi naman anya ito beauty contest. Na ikaw ay pwedeng manalo, pero ito anya ay kay mababa, kay mataas ka, tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo. Tama naman. Wala namang, hindi naman mali yun. Kaya lang, ang sabi niya, may dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Kahapon pa, na-play na natin ito. Pero dahil ito'y pag-uusapan natin, mas maganda pakinggan natin. Sige po. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." Yan ang problema kay Attorney Claire, Jen. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay, talaga. Pero kapag the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Survey nga yan Pero kung yun ay mataas. Pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Pagka-pabor sa inyo. Tama. Maganda yung 1,200 respondent. Hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang Kasi kung mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo, ma-affirm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Yun lang di ba yung survey na sinasabi nilang
dapat daw ma-impeach. Yun pa, diba? Si VP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. 1,200 lang po ang sinurvey dito eh. Eh bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, diba? Anong tawag dun sa ganung tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. Masyado niya kasing naapektuhan ang Pangulo ng mga fake news. Di ba sana kung tama eh. At least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisiraan niya sa Pangulo, fake news, yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya sa social media ay napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya, naapektuhan niya ang trust at approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Kasi na-overthrow kayo ng natatalo kayo ng peke. Ng social media, ng mga citizens eh. Samantalang all of the resources ng gobyerno, meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, saan? Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang yan, kayo ay incompetent. Di ba sabi nga natin minsan talaga mahirap ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ayun sinasabi ko. Sana aminin nyo na lang. Ang problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo eh, di ba? Pilit mong itutuwid ang liko-liko, yung liko, gagawin, ang katwiran mo, liko din eh. Paano matutuwid dyan? Kaya nga ang nagiging tampulo na lamang nila ngayon ng sisi, ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at ang trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro, gumawa naman kayo kontra fake news. Yan sinasabi natin. Diba? Ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. Yun. Diba? Kung konting kibot ng isa, upakan mo. Gusto nakikipag-away lagi. Puro away. Anong nangyari sa tao? Ang tao kasi ayaw nung puro away. Diba? Tama. Dapat ipinakita nyo lang. Hindi, huwag na natin pansin yan. Istorbo yan eh. Tama. Ito po ang ginagawa namin ngayon. Doon tayo sa factual. Ang tao naman, pagka nakita nila, tao nga naman, na-realize ay, tama naman pala eh. Kaya kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Totoo. Diba? Malaking naging damage. Sa halip na mataas ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, nahila pa niyang pababa, no? Kasi siyempre, magulo na nga ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil ano ba na aso yan? Tahol lang tahol. Yung literal na aso tinutukoy, literal ha. Ang gagawin mo sa magagalit ka nga dun sa kapitbahay mo kahit mabuting tao yon, apektado siya dahil dun sa maingay na aso, di ba? Ayun. So dapat patahimikin mo, gawin mong bantay, maging kapakipakinabang. Yung bait ng aso na ito, no? Ganda. Hapos sa prison pa yan. Pa-picture nga ako dyan. Ganyan, di ba? Hindi kasi sila naniniwala dyan eh. Lalo sinabi natin na, bakit ganyang asta? Hindi dapat ganyan. Pinangatwiranan pa nila na, hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Ano nangyari sa inyo ngayon? Yun. Di ba? Nasaan yung communications ninyo? Bakit ang namayani ay fake news? Gaya na sinasabi ni Atty. Claire. Bakit kayo natatalo ng fake news? Kasi nga. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa inyo. Lahat na nasa inyo TV, radyo, meron pa kayong online, ang dami yung pondo, at meron pa kayong mga vlogger. Ayun, lahat naman ngayon may alaga na, kanya-kanya ng alaga ng vlogger. Kung meron ng vlogger ang Duterte, sila din meron. Ngayon, meron ding kung sino-sino pa. Dadagdag pa nga kami ni Nelson eh. Kung gusto nyo, ipagtagal pa namin kayo, di ba? Kaya lang hindi. Ayaw nyo lumagay sa tama eh. Yun. Factual lang po ang usapan. Kasi kailanman, sabi natin, pagkatama, wala tayong pag-usapan dyan. Tsaka ang tama, hindi mo pwedeng anuhin yan. Hindi mo pwedeng labanan yan. Kailanman, hindi magiging, kasi yung tama talaga yan. Ang problema kasi, kasama nila si Juan Ponce Enrile. Kay Juan Ponce Enrile, dalawa ang version ng truth eh. Yung version niya, tsaka yung version ng kabila. Pagka ganun, magkakaloko-loko nga kayo. Nakikinig kayo dun sa mga ganyang prinsipyo, hindi ho maitutuwid dyan.